Ang galit ni Mommy Jonisha. Sa sala ng bahay ni Mommy Jonisha, galit na galit siyang nakikipag-usap sa telepono habang umiiyak. Isang matinding tensyon ang bumalot sa pamilya Pacquiao matapos makulong si Manny dahil sa umano'y pagkakasangkot sa scam. Sa gitna ng kaguluhan, si Mommy Jonisha ay nagbitaw ng matitinding salita laban sa kanyang manugang na si Jinky. Galit na galit kasalanan ni Jinky to. Kung hindi siya nagpasok ng kung ano-anong negosyo, hindi mapapahamak ang anak ko. Eksena 2, ang pahayag ni Mommy D sa media. Nagbigay ng panayam si Mommy Jonisha sa harap ng kanyang bahay habang nakapalibot ang mga reporter. Reporter, Mommy D, ano po ang masasabi niyo tungkol sa pagkakakulong ni Manny? Mommy Jonisha, malumanay pero may halong galit, mahal ko ang anak ko, pero nasaktan ako. Yung manugang ko, dapat magpaliwanag. Narrator, ang direktang pagsisi ni Mommy Jonisha kay Jinky ay nagdulot ng mas malaking kontrobersya sa publiko. Eksena 3, ang reaksyon ni Jinky. Si Jinky ay umiiyak habang nakaupo sa tabi ng abogado nila. Jinky, Hikbi, hindi ko naman ginasto to. Mahal ko si Manny, at gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Narrator, sa kabila ng mga paratang ni Mommy Jonisha, nanatili si Jinky sa tabi ni Manny, umaasang malilinas ang pangalan nito. Eksena 4, ang pagbabalik tanaw ni Mommy D. Nagkukwento si Mommy Jonisha sa isang kaibigan tungkol sa mga pinagdaanan ni Manny. Mommy Jonisha, may lungkot, ang anak ko, nagsimula sa wala. Bawat suntok, dugot pawis ang kapalit. Hindi ko kaya na ganito ang kahihinatnan niya. Kaibigan, pero, Mommy D, sigurado ka bang si Jinky ang may kasalanan? Mommy Jonisha, tumango, hindi ko sinasabi na siya mismo ang gumawa, pero kung naging maingat lang siya, hindi mangyayari ito. Ang pag-uusap ng magbiyenan. Nagharap si Jinky at Mommy Jonisha sa bahay ni Manny. Tila nananahimik ang buong paligid. Mahinahon, Mommy, wala akong kinalaman dito. Huwag niyo po akong sisihin. Tumayo. Galit, paano mo ipapaliwanag ang scam na yan? Kung hindi mo pinilit si Manny na pasukin ang negosyong yan, wala sana siya sa kulungan ngayon. Ang panig ng mga anak. Ang mga anak ni Manny at Jinky ay umiiyak habang pinapanood ang balita tungkol sa kanilang ama. Sa gitna ng tensyon, ang mga bata ang higit na naapektuhan. Ang kanilang kalungkutan ay nagsilbing salamin ng sakit na nararamdaman ng buong pamilya. Ang opinyon ng publiko. Ipinapakita ang mga tao sa social media na nagkokomento tungkol sa alitan ni Mommy Jonisha at Jinky. Parang hindi naman tama na si Jinky lang ang sisihin. Ang hirap ng pinagdadaanan nila. Pero may punto si Mommy D. Dapat kasi hindi lahat ng negosyo pinapasok. Ang pagtatanggol ni Manny. Sa isang pagkakataon, nakapagbigay si Manny ng pahayag mula sa kulungan. Huwag niyo nang pag-awayan, lalo na si Mommy at si Jinky. Ako na ang may pananagutan dito. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nanatiling mahinahon si Manny at sinubukang ipagtanggol ang pamilya niya. Ang pagbabago ng puso ni Mommy Jonisha. Sa simbahan, makikitang nagdarasal si Mommy Jonisha, hawak ang rosaryo. Pabulong, Panginoon, patawarin niyo ako. Hindi ko gustong masaktan si Jinky. Sana gumaling ang sugat sa aming pamilya. Unti-unting napagtanto ni Mommy Jonisha na ang galit ay hindi solusyon sa kanilang problema. Ang pagkakaisa ng pamilya Pacquiao. Sa huli, muling nagharap ang pamilya sa kulungan ni Manny. Nagyakap sina Jinky at Mommy Jonisha habang umiiyak. Mommy, mahal ko po si Manny. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Mommy Jonisha, tumango, umiiyak, patawarin mo ako, Jinky. Nagpadala lang ako sa galit. Ang importante, tulungan natin si Manny. Sa gitna ng pagsubok, nanag ang pagmamahalan at pagkakaisa sa pamilya Pacquiao. Ang galit at sama ng loob ay napalitan ng pag-unawa at pagpapatawad.